song, let us all stand and sing, I have decided to follow Jesus. Tayo po ay manalangin. Dear Jesus, ako po ay nagpapasalamat na iningatan mo kami buong araw at pinalayo mo kami lahat sa disgrasya. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga blessing na binigay niyo sa amin at na sa gabi na ito na i-bless niyo ang aming programang ito. At ang aming speaker sa gabi na ito na mabigkas niya ang kanyang sasabihin. Patawarin niyo kami sa aming kasalanan sa Panginoon Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat mga kapatid and happy midweek po. Nasa pang-apat na gabi na po tayo ng ating week of prayer. Ngayon po, babanggitin ko po ang mga participants sa gabi nito. Ang nagpaawit po ay si Swetzer Gula. Ang opening prayer naman po ay si Brother Zian Foronda. Welcome remarks po ang inyong lingkod, Sis Christine Padillo. And sa prayer band po natin ay pangungunahan po tayo ni Pastor J. Mar Cervallos. And special song po, Mrs. Shirley Cabrera. And ang magbibigay po ng mensahe para sa gabing ito ay si Sis Belis Mateo. Ay lamang po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa gabi. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating prayer band mga kapatid. At ang ating pong focus ngayong gabi ay tayo po ay nasa sa
middle finger. Ayan, gitnang daliri. So ang atin pong main focus sa atin pong prayer band ay sa mga director ng ministry director sa atin pong church, sa local church at sa buong mission, mga kapatid. So tayo po ay mag-group ng siguro 3 or 4 para po sa ating prayer band. At meron po tayong 10 minutes para po sa atin pong prayer band. So tayo po ay dumako na mga kapatid sa atin pong prayer. Tayo po ay maggrupo ng 3 or 4.
is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot come in. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot come in. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. I know my family that He will carry you.
Magandang gabi po mga kapatid. And happy midweek po. Kamusta po kayong lahat? Kinakabahan ako. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming banal sa kataas sa mga langit, Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na nakapagtipon-tipon po ulit kami, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat sa amin sa buong maghapon at sa blessings na natatanggap namin araw-araw, Panginoon. At Panginoon, ngayong gabi kami po ay mag-aral ng iyong salita, Panginoon. At nawa lahat ng aking sasabihin ito po ay galing po sa inyo, Panginoon. At gabayan niyo po ako, Lord, at nawa ito po ay magagamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at maitatak po namin ito sa aming puso't isipan. At kung saan po kami nakasala sa salita, sa isip at sa gawa, ito lamang po ang hiling at dalangin sa Panginoon. Amen. So, ang topic po na binigay sa akin ay tungkol sa Sabbath School in Action. Ang main text po natin ngayong gabi ay makikita sa Acts 2 verse 41 to 42. Then those who gladly received this word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. The power of Sabbath School. Pag narinig po natin yung Sabbath School, ano po yung naiisip natin? So, Sabbath School in Action is about learning the Word of God is not enough. We are called to act on what we learn. Whether it is helping someone in need, sharing Bible verses, or simply showing kindness, they are ways we bring our faith into action. Let us not only be hearers of the Word, but also doers. May we continue to live out God teaches in our daily lives. Hindi lang po tayo nakikinig tuwing Sabbath School, kundi ginagawa rin po natin ito na may halong action tuwing Sabbath School. Ginagawa rin po natin ito sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at pag-share ng Word of God at pagiging mabuting ehemplo natin sa ibang tao. Minsan po sa buhay natin may ginagamit po si God na tao para maging instrumento sa ating buhay at para baguhin yung direksyon ng ating buhay. Minsan hindi natin ito napapansin sa simula, pero paglipas ng mga panahon na yon, doon natin naunawaan kung gaano kalaki yung naging epekto natin sa kanila. May isang kwento po dito na nangangalang Christine. Kapangalan ko to. Noong 11 taong gulang pa lamang siya, lagi po siyang dinadala ng kanyang lola tuwing Sabbath School sa Seventh-day Adventist Church. Hindi man niya naalala ang lahat ng detalye kung ano yung nangyari nung Sabbath School. May tatlong bagay na hindi mawala sa kanyang isipan. Una ay ang mga kwento sa Biblia at ang kanyang teacher Rose at ang saya ng pagpasok sa Sabbath School. Lumipas ang maraming taon at naging abala siya sa kanyang buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman niya na parang may kulang sa kanyang puso. Isang araw, nagpasya siya na bumalik sa church na yun at nang bumalik siya sa church na yun, na nagulat siya dahil si
Teacher Rose pa rin ang naging teachers sa Sabbath School. Kahit 20 taon na yung lumipas, ay si Teacher Rose pa rin yung naging teacher nung Sabbath School. At sa kanyang karanasan noon ay muling nagising ang kanyang puso, at dahil dito lagi na po siya nag-aaral ng Biblia at nabautismuhan po siya dahil po kay Teacher Rose, at naging miyembro po siya sa kanilang church. Sabbath School is about people. Kapag iniisip po natin sa church, kadalasan ang unang pumapasok sa isip natin ay ang sermon o ang pangaral ng pastor. Ang Sabbath School po ay may iba't iba pong layunin. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nagkakaroon po ng pagkakataon na makilala po natin ang isa't isa at magbahagi po tayo ng karanasan at lumago po yung pananampalataya po natin. Isipin niyo po, pag pumupunta po tayo sa church tuwing Sabbath School, pupunta ka sa church, makikinig ka lang ng sermon, tapos uuwi ka na. Parang walang ano tawag doon? Oo, parang walang sense yung walang pagkakataon para sa discussion, walang pagkakataon para makilala ang miyembro sa church, at walang pagkakataon para magbahagi ng personal na pananampalataya. Sa Matthew 8 verse 3, 9 to 29, makikita natin na hindi lamang siya nagsalita mula sa malayo. Lumapit siya sa mga tao, hinawakan sila at kinausap ng personal. Ipinapakita nito na ang ministeryo ni Jesus ay hindi lang tungkol sa malaking grupo, kundi tungkol sa bawat individual na mahalaga sa paningin ng Diyos. Pangalawa, Sabbath School is about vision. Sa Acts 2 verse 41, sinasabi na 3,000 souls were added. Pinapakita nito ang early church ay nakatuon sa mission ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ngunit mahalagang maunawaan na sa early church ang mission ay hindi lang responsibilidad ng mga pastor o mga apostol. Ang bawat pananampalataya ay may bahagi sa gawain ng Diyos. Ang mga taong ito hindi labang mga leader ng church, sila ay ordinaryong membro na ginamit ng Diyos upang ipalaganap ang kanilang salita. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang mission ay nagsisimula sa simpleng pakikipag-usap sa isang tao, pagbibigay ng Bible study o pagbibigay ng sariling karanasan sa pananampalataya. Tulad ng ginawa ni Philip the Evangelist sa Ethiopian, isang tao lamang ang kanyang tinulungan. Ngunit ang simpleng pakikipag-usap na iyon ay naging daan upang maipahayag ang mensahe ng Diyos. Ito ang paalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos na maging tagapagbahagi ng kanyang salita. Pangatlo, Sabbath School is about learning the Word of God, doctrine. They continued steadfastly in the apostles. Ang early church ay seryoso sa pag-aral ng salita ng Diyos. Hindi lamang sila nagtitipon para makipagkita sa isa't isa. Nagtitipon sila upang matuto, lumalim ang kanilang pananampalataya at maunawaan ang katotohanan ng Biblia. Ang Sabbath School ay dapat maging lugar kung saan ang bawat miyembro ay lumago sa kanilang kaalaman tungkol sa Diyos. Dito tayo natututo upang mag-aral ng Biblia at lumalim ang ating pananampalataya at mas maunawaan natin ang mga doktrina ng ating pananampalataya. Kapag ang Sabbath School ay nawalan ng pag-aaral ng Biblia, mawawala rin ang tunay nitong layunin. Ito ay maging isang simpleng pagtitipon lamang. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ang sentro ng Sabbath School, ito ay naging isang makapangyarihang instrumento upang baguhin ang buhay ng mga tao.
Isang komunidad kung saan nagkakaroon ng tunay na ugnayan ng mga tao, isang misyon kung saan ang bawat miyembro ay tinatawag na magbahagi ng pananampalataya. At isang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay patuloy na pinag-aralan at pinahalagahan. Kaya naway pahalaga natin ang ating Sabbath School, hindi lang bilang isang routine tuwing Sabat, kundi bilang isang pagkakataon na gamitin tayo ng Diyos upang magtanim ng panampalataya sa puso ng iba. Fellowship, understanding the concept. Ang tunay na fellowship ay hindi lang po basta sa pagsama-sama natin. Ito ay pagkaroon ng genuine connection sa isa't isa. Pagkain ng magkakasama, pananalangin ng sama-sama at pagbuo ng deep relationship sa early church at makikita natin ang closeness nila ang nagpatibay sa kanilang faith. Ganito rin ang layunin ng Sabbath School, hindi lang ito about sa discussion, kundi isang place where we grow together spiritually and emotionally. Make it real, how can you help? Hindi mo kailangan maging teacher o leader para magkaroon ng ambag dahil bawat isa ay magagawa. Ngunit bago tayo maging blessing sa iba, kailangan mo nating palakasin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi natin maibigay ang wala tayo, kaya mahalaga na tayo ay nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng lesson at nananalangin. Kapag prepared tayo, mas nagiging meaningful at participation at nagiging blessing tayo sa ibang tao. Notice who's missing. Isa pang mahalagang responsibility natin ay ang pagiging mapansin sa mga taong mawawala. May isang illustration tungkol about dito na minsan ay nalulunod kahit maraming tao sa paligid nila, at ganito rin sa church natin kapag isang tao ay spiritually struggle, kadalasan hindi sila hingi ng tulong. Minsan tumatahimik lang po sila sa gilid, at kaya kapag may napansin tayong hindi na pumapasok, kaya kailangan po natin silang kamustahin, kahit sa simpleng bagay lang po na kung okay lang ba sila, ganon. Panglima, build fellowship, creating belonging. Bukod po dito, dapat natin gawing lugar ng belonging ang Sabbath School, isang lugar po kung saan ang bawat isa ay nakaramdam na sila ay kabilang dito sa church. Maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng pag-celebrate sa kanilang birthday or pagkikipag-meet outside sa church at pag-outreach together at pagbuo ng friendship at kapag may nakikita tayong nag-iisa sa church, lapitan po natin sila at kamustahin po sila kung okay lang po sila. At kapag po ay may pinagdadaanan po sila, at sabihin po natin na hindi po sila nag-iisa at bigyan po natin sila ng advice. Makikita natin na ang fellowship ay hindi lang po sa simpleng pagsasama, kundi isang important part ng ating spiritual growth. Pero higit pa dito, ang tunay na fellowship ay dapat nakikita sa ating actions. Ito ang tinatawag na Sabbath School in action. Hindi sapat na nakikinig lang po tayo tuwing Sabat, kaya dapat po kailangan din po natin itong i-apply sa kung ano po yung natutunan natin sa ating buhay. At pinapakita po din po dito na yung pag-gear po natin sa isa't isa at pag-reach out natin sa mga nawawalan sa pananampalataya at pagiging blessing sa iba.
Sa ganitong paraan po, ang pagiging Sabbath School ay hindi lang isang program, kundi nagiging buhay na ministry na talagang nakakapekto at nakapagbabago ng buhay natin. Conclusion na po tayo. So, ang aral po na matutunan po natin dito na ang real fellowship po is nakikita po through actions, not just words. Ang Sabbath School in Action ay reminder po sa bawat isa po sa atin um, na may responsibility po tayo, hindi lang po dumalo, kundi makibahagi po at kumilos. Natutunan din natin dito na magbigay ng tulong sa ibang tao, kaya kailangan po natin na palakasin po muna natin yung personal relationship natin with God, at higit po sa lahat na even simple actions like pangangamusta po sa dito sa miyembro ng church, or pag-message or pag-reach out sa kanila na malaking tulong po yun sa kanila. Lalo na sa mga taong unti-unting nawawalan. Kaya as young people, we are called not just to learn but to act, because dito nagsimula ang tunay na pagbabago. So, yun lamang po. So, let's pray po. Aming banal sa mga sa mga langit, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na nagpaalala sa amin na ang kahalaga ng fellowship ay is about opportunity to grow together in faith through Sabbath School. Tulungan mo po kami na maging active dito sa church at not just receivers of blessings but also of blessings to others. At bigyan niyo kami ng pusong nagmamalasakit sa bawat isa po namin dito sa church, at handang umunawa, Panginoon, at handang mag-reach out sa mga taong nangangailangan. Tulungan rin po kami na palakasin aming pananampalataya, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, yung mga ibang kapatiran, Panginoon. Kung ano man po yung pinagdadaanan nila ngayong gabing ito. At kung saan po kami nakasala, sa isip, sa gawa, ito lamang po aming hiling at dalangin sa Panginoon. Amen. Group discussion.